Magandang umaga mga kababayan. Good morning, good morning, good morning. Good morning. Good afternoon at good evening kung saan kayo naroroon. Ako po'y meron lang i-share sa inyo habang naka-lockdown tayo. Para hindi mainip, ito gagawin natin. Pag naka-lockdown, mag-planting tayo, magtanim. Ayan. Ito po, yung lupa na yan, galing po yan sa Alicabok. Kasi po, dito sa area namin, puro semento. No? Wala kang makunang lupa. Kaya ang ginawa ko, inipon ko yung Alicabok. Kasama ng mga magkakasama ko yan, basura saka yung lupa. Tinanggal ko yung basura at ginawa ko hiniwalay ko yung lupa sa basura. Kaya yan ang ginawa ko. Inipon ko po yan. Siguro marami na rin ho yan. Ayan, 2 patong na hollow blocks. Kaya kung kayo hindi naiinip kayo o wala kayong magawa, nagsasawa kayo sa cellphone, palipasin nyo lang yung oras sa pagtatanim. Ayan. Walang lupa. Ay, gumawa tayo ng paraan para magkaroon tayo ng lupa kahit maliit. Ayan, meron po akong papakita sa inyo. Yan kamatis po yan. Ayan, kamatis. Kamatis. Ayun, hinog na nga yung ibang kamatis. No? Kamatis. Maliit lang po yung area. Kaya ang ginawa ko, halo-halo na sila. Yung sili ko po, eto, nahinog na rin po siya. Oh. Panggamit-gamit lang po siya. Oh. Ayan. Nakuha ko na po yung iba. Ayun pa yung isa. Hindi po siya masyadong mataba yung lupa kasi Alicabok po yan. Galing po yan sa sandstone. Ngayon, gumawa po ako ng paraan para magkaroon ng lupa. Ito po yung tinatawag na organic waste. Organic waste vegetable. Yung mga gulay na yung mga nabubulok po siya na pwede siyang maging lupa. Yan yung mga kamatis na nasira. Yan. Tapos tatabas-tabasin ko po yan. Paghahalu-haluin ko na po yan siya. Tapos magiging fertilizer. Kung wala po tayong pambili ng fertilizer, ito lang po ang gagawin natin. Teka po, ito tatanggalin natin to. Kasi ihahalo ko pa yan siya. Yan. Iiwa-iwain ko po yan siya. Mga damo po yan, damo. Tapos may mga halong gulay, kangkong, kahit yung pakwan, yung balat ng pakwan. Ito po yung ginawa ko. Ano na po ito dalawang buwan na po ito siya. Magdadalawang buwan na po ito siya sa June 14, 2 buwan na po siya. Ayan. Pag gagawa po kayo ng organic, yung magpapabulok po kayo ng mga gulay, yung mga pinagbalatan ng gulay. Ayan. Dito nyo po siya. Ilalagay nyo po siya. Kahit sa palanggana. Sa palanggana, pwede rin kayong maglagay na sa palanggana. Pabubulukin nyo siya, lalagyan nyo siya ng plastic sa ibabaw hanggang maging lupa siya. 2 buwan po siya. Yan. 2 buwan hanggang 3 buwan po yan. Habang nagtatanim-tanim kayo, eto ganito lang po. Nung nagbakasyon ako, nagkamatay po yan siya. Ayan, meron po akong kangkong dyan. Ayan, kangkong. Ayan po yun yung kangkong. Tapos meron pa siyang kamatis dito. Yung kangkong. Ito po yung gumagapang, yung ganyan. Alugbati po yan, alugbati. Ayan. Ayan. Ganyan lang po yung ginagawa ko. Para pampalipas ng oras, malalaman na lang natin, pabakasyon na tayo o di kaya pa-exit na tayo kung mag-e-exit tayo. Ito po, po ito? Halo-halo nga po siya. Ito, po siya, yung pakwan.
Yung dalawang puno pakwan. Ganyan lang po yung ginagawa ko. Itong kamatis na to, halos 2 kilo na po yung nakukuha ko rito. Tapos ilang puno po yan, marami. Ito pa nga po yung iba, kukunin ko. Yan. Kasi po pag diniligan mo ng diniligan, na ano po siya nasisira. Kasi yung tanim, hindi po pala po pwedeng yung tanim na matakaw sa tubig, kagaya ng kangkong, alugbate, hindi po pwedeng ihalo dun sa may pakwan, kamatis. Madali po siyang masira. Kaya ako nag-aaral lang din po ako magtanim. Nagsusubscribe lang din po ako sa mga channel sa ibang channel para malaman ko paano magtanim. Ito lang po ang gawain ko rito pagdating ng pag out ko po ng alas 5. Pag out ko ng alas 5, yun. Yan na po yung gagawin ko. Inipon ko lang po yan. Yung mga lupa na yan. Para makapagtanim po ako. Ito pa po yung kamatis. Ang laki na siya. Hinog na po siya. Pwede yung mga prito, halimbawa nagprito kayo ng mga isda, meron kayong natirang isda na prito, pwede mo po siyang lagyan ng kamatis saka itlog, sarsyado, so magagamit po siya. Yan po, napakinabangan na po yung mga tinanim ko po siya na dati po nagtanim ako rito ng kalabasa, pagapang dito. Malalaki po siya siguro, hindi ganun kalaki na kasing laki lang po ng maliit na palanggana. Kaya lang mahina po yung niya, payat nga po siya kasi wala siyang fertilizer. Ngayon ang ginawa ko, imbis na bibili ko ng fertilizer kasi gagastos pa tayo, maglilibang ka lang tapos gagastusan mo pa, parang hindi naman yata parang gagastos ka pa. Kaya ang ginawa ko po, nagawa ako ng sarili kong fertilizer. Yan, tiyaga lang po tayo sa pagtatanim. Kahit dyan po sa bahay ninyo pwede po kayong magtanim, yung kagaya niyan sa balde. Pag kukuha lang po kayo ng konting lupa po sa labas, yung kahit na medyo may buhangin, hahaluan nyo lang po siya nung mga gulay na nabubulok, kahit mga kangkong po pwede po. Ayan po, naging na po siya, naging lupa na po yan. Nagbakasyon lang po ako niyan. Ayan, lupa na po siya sa ilalim. Yan po, fertilizer po yan. Yan ang magiging fertilizer niya. Tapos ilalagay natin sa mamaya. Mataba po yan pagka nilagay nyo dyan yung mga pananim nyo. Halo-halo na ang ilalagay nyo. May lupa, ito po ang halo nito, yung gulay, tapos sinaluan ko po siya tinabas-tabas ko po yung gulay niya, yung mga gulay, kangkong, malunggay, tapos mga saging, balat ng saging, yung pakwan, kung ano po yung kinakain natin sa loob ng bahay. Huwag po natin tatapon yung kagaya ng mga nabubulok po siya. Huwag lang hahaluan ng plastiko kung ano-ano pa, kung basura. Ito po hindi po basura yan, mga damo saka kukunin lang po natin yung lupa niya, lalagay natin sa balde. Tapos magtatanim po ulit ako ng sili. Ang hirap po kasi ng sili buhayin kailangan talaga pag meron siyang fertilizer. Itong kalabasa malapit na po yan malapit nang mamulaklak. Ito nga po yung pakwan na mamulaklak na siya. Hirap po kasi masyadong malakas ang hangin dito, tapos magsa-sandstorm pa. Kaya ang hirap. Meron din po akong tinanim dito na 1 taon na rin to siya.
Basta po natin sa labas. Ito po. Ayan. Dito sa paligid natin, puro buhangin na may bato, kaya hindi masyadong maganda yung lupa. Hindi masyadong. Ito po yung mangko na tinanim ko dyan. May mga dumadaan dyan na silang kumukuha. Mga Pilipino rin dito sa Kaiban na kumukuha dyan ng kangko. Ito po yung malunggay ko, tingnan nyo po. 1 taon na po yan, pinutulan ko siya kasi nagbakasyon ako. Muntik na po siyang namatay. Dito, marami na rin pong kumukuha dyan sa malunggay na yan. Tapos dito naman po sa kabila. Sa bakod po namin to sa labas. Ayan po. Yung malunggay na yan, 1 taon po yan. Iisa lang ang puno niyan sa yung isa. Ito, lumaki na ng husto. Kasi panay-panay ko ang dilig. Tapos doon, nahirapan akong minsan wala ako. Hindi madiligan. Tapos ito, tingnan mo, mataas na po sa akin. 1 taon pa lang po yan. Ang dami na po kasing kumukuha dito. Hindi pinag-aanong ko lang po sila. Pinagbibigyan ko lang po sila. Kasi nakakaya naman yung pagkain ipagdadamot mo. Marami naman tayong makukuhanan. Yan po, yung dahon yan, pagka halimbawa na ano na siya, hindi na natin makuhaan ng ibig sabihin, hindi na natin magulay, matanda na, kukunin po natin yung mga dahon niya, yung luma na, yung matigas na po siya. Tapos tatadtarin po natin yung mga luma. Tapos gagawin po natin fertilizer. Yan po ang technique dyan. Nakukuha ko lang po dun sa mga vlog ng mga farmers. Ngayon, kung hindi man po kayo farmers at sa akin lang po, kung gusto niyo lang pong maglibang dito sa paghahalaman. Ngayon, kung wala po kayong area, kahit sa ano po, sa paso o sa balde, ganon. Yan. Mamaya ko na siya didiligan. Kaya madalas ko pong tanggalan ng dahon to kasi inuunahan ako ng mga langgam Tapos, pag hindi mo tinanggalan ng dahon siya, baka baliin siya ng hangin kasi malapit dito sa dagat. Yan, ganyan na naman po ang gagawin ko. Itatadtarin ko naman po siya, tapos ihahalo ko na naman po siya sa organic. Malakas po yung vitamins nito. Ayan po. Ganyan lang po yung ginagawa ko rito. Kaya nalilibang ako sa sarili ko. Kahit yung kasama ko, dito na po siya kumukuha ng kamatis, sili, tapos yung panggulay, malunggay, pwedeng sa sinigang, pwedeng gataan. Ito po, gumawa po ako ng balde. Ito po yung yung mineral water balde. Lalagyan ko po siya ng dahon na tuyo. Tapos hahaluan ko po nung lupa na yung fertilizer. Tapos kukuha na lang po ako ng lupa diyan. Tapos magtatanim na lang po. Kasi pagka hinalo pala dito yung sili, hindi basta-basta siya tumutubo. Saka yung kamatis,
hirap na hirap siyang makarecover. Kaya ibubukod ko po siya doon sa balde. Magpapatubo po rin ako ng marami po kasi kung ano rito yung mga buto ng pakwan, kalabasa, buto ng pakwan, kalabasa. Yan po mga buto, yan buto ng pakwan. Tapos ito buto ng kamatis, tapos mayroon pa po yan yung buto ng sili. Mamaya po ituturo ko po sa inyo yung paano mo. Sino kaya itong tumatawag? Ayan po siya. Yan. Nagumpisa lang po akong magganito noong nakita ko po siya na masyadong marami yung lupa na walang pagtatabunan, kasi diyan sa labas bawal magtapon ng kung ano diyan sa labas kasi security guard. Pag nahuli po kayo, ang company magpe-penalty. Ito po mga dahon na tuyo po ito. Ayan. Lalagyan ko dito sa balde. Yan. Konti lang po siya yan. Kasi nabubulok naman po yan eh. Yan. Tapos kukuha ako dito rin ako kumukuha ng lupa. Sa inano ko. Ginawa. Inipon ko lang po yan. Siguro paunti-unti. Umabot nga ng mga 1 taon kalilinis ko rito sa buong bakuran. Yan. Kukuha lang po kayo dyan ng konti. Yan. Salit-salitan po yan. Lupa, tapos fertilizer, tapos yung tuyong dahon. Tapos kukuha po tayo dito sa fertilizer niya. Yan. Ganito lang po ang gagawin natin. Maglilibang lang po tayo para malayo man tayo sa mga disgrasya, kung gagala-gala pa tayo, at malayo na rin tayo sa, lalo na kapag kagaya nito mga lockdown, hindi kayo mahuhuli, meron kayong ginagawa dito sa bakuran. Yan. Kukuha lang po tayo dyan ng konti. Yan. Marami na pong magagawa nito. Marami ng kasi paghahalo-haluin naman po yan eh. Durog saka tapos kukuha ulit tayo ng dahon. Pinagtsatsagaan ko po yan. Galing po yan dun sa ibang kapitbahay. Yung dahon. Ginagawa ko na po siya. Ayan. Salit-salitan lang po. Tapos kukuha tayo ng lupa ulit. Ayan. Matrabaho po ito, kaya lang ibig sabihin yung pampalipas nga lang po natin ng oras. Kasi kung minsan nakakasawa rin sa cellphone, nakakasawa rin sa TV. Pag lagi kang nakaupo sa TV, sakit sa likod, masakit sa bewang, sa leeg. Kaya gagalaw-galaw natin ng konti yung katawan natin. Tapos malalaman na lang po natin, na pala, magbabakasyon na pala tayo. Kaya lang pag nagbakasyon ka at nagtatanim ka, kawawa naman po yung tanim nyo. Kagaya nangyari sa akin, yung mga tanim ko walang nagdilig, kahit na meron akong kasama rito, hindi niya naman inaasikasong diligan kasi wala po siyang hilig sa paghahalaman. Ako po, hindi naman po ako nahilig lang po ako nung nandito na ako sa ibang bansa. Yan. Yung ganyan lang po yung gagawin natin.
Uy, nagwa-vlog ako. Oh, sili. Yan. Yan ang gagawin natin. Tapos laluan ulit natin ng lupa ulit siya. Marami na po akong tanim dito na na pakwan. Kaya lang nagtatalo-talo sila ng mga ibang halaman kasi wala akong area. Dapat kasi pag pakwan ka lang. Ay sayang naman po yung ibang area. Pinaka-importante ho yung gulay. Yun po ang pinaka-importante niya. Kasi yun madalas nating ginagamit sa bahay. Ito po ang itatanim ko rito. Direkta ko na po yung pagtatanim ko rito. Lalagay ko na po yung buto. Tapos titingnan ko po mga after 1 week. Titingnan ko kung tumutubo yung buto ng sili. Tapos gagawa ulit ako kukuha ulit ako ng balde para naman sa kamatis. Kasi yun ang kadalasan na ginagamit natin bukod sa gulay. Kasi meron na namang gulay. Kahit yung madali lang pong itanim, kagaya ng kagaya ng malunggay, napakadali pong itanim yan. Pwede nyo pong putulin yung sanga niya at itanim. Yan pong tinanim ko, buto po yan. Ayun po ang gagawin natin yan. Wala na naman sigurong tubig. Kaya yun ba na yan. Teka lang po. Tignan natin kung may tubig. Naglagay po ako ng gripo dito para karoon ng tubig. Walang tubig? Ito na, meron na. Ha? Ha? Tinawag ko na yung kay boss. Pinicturean ko na yung kay boss. Pwede patayin mo na? Pwede, kaya lang magkakaroon pa rin ng tubig eh. Hindi, pressure lang yung umaandar eh. Yung malaking motor, yun ang nagkakarga, yung nandiditong motor. Dapat lahat eh. Kasi pag patayin lahat, ang aandar baka yung engine, yung diesel, yung gasolina, patayin na lang lahat. Kaya lang, walang tubig yung... Tinawag ko na yun pati kay Mr. Tads eh. Kaya nga pinapatay ko nga sa gabi, dapat patayin lang. Ayun, may sira po kasi yung motor ng sa fire hydrant. Yung para sa sunog. Kaya patayin na lang muna lahat. Makikita nyo po dito mga kababayan ko. Yung area po na to, napakadumi nito rito noon nung pumunta ako rito. Kasama, mayroon akong kasama. Ako lang po ang naglilinis. Nililinis ko buong paikot. Tapos yung mga gilid ng semento, yung sa mga sulok-sulok, marami po siyang alikabok na naipon. Kaya yun po ang ginawa kong ginawa ko. Inipon ko po
yung mga alikabok, kaya naging lupa po siya. Napakadami. Kagaya nito, marami na naman po. Marami na naman siya sa sulok. Ayan, mga sandstorm ho yan. Dumi yata ng camera ko. Ayan o. Ayan. Kukunin ko na naman po yan. Idadagdag ko sa lupa ko doon. Libangan lang to. Hindi ko naman kinakar talaga na pag out ko lang alas 5. Yan ang ginagawa ko. Tapos ngayon gumawa ako ng vlog nang sa gayon matutunan din ng mga kababayan natin kung saan abroad na pwede silang gumawa ng paraan para malibang sila. Makagalaw-galaw man lang yung katawan nila, kaya hindi po pwede yung lagi kang nakahiga, lagi kang nakaupo, tapos lagi kayo nagsi-cellphone. Maraming mananakit na sa katawan ninyo. Ako nga, nakakaramdam ako ng sakit pagka ganun ang ginagawa ko. Kaya ang ginawa ko ito, naglibang ako rito sa aking ginawang halamanan. Meron po akong mga video dyan na nakakaaliw-aliw rin sa pag matutulog na. Yun, pinapanood ko mga TikTok. Yan, tuyo na po siya para po siyang putik, pero mataba po yan pagka yan tinanim natin dyan. Meron siyang konting amoy pagka pinabulok mo siya, pero hindi siya ganun kabaho. Mga gulay naman po yan, sa prutas. Kaya ganyan lang po ang gagawin natin yan. Tapos lalagyan ko na siya ng direkta na buto, kasi wala po akong patubuan. Yung ibig sabihin yung punla, ipupunla mo muna. Kung malaki po yung area mo, yung sa mga farm ginagawa yun, yung gagawa ka lang ng isang area, kagaya isang box na ganyan, ipupunla mo yung puro sili lang, tapos bubunutin mo siya, itatransfer mo talaga sa lupa na pag marami ng buto ang nilagay mo dyan, hindi mo naman may transfer dito lahat yan, kasi hindi ka na makakagawa ng hindi ka na makakapagtanim ng ibang gulay o kaya ibang tanim. Kaya ganyan na lang ang ginagawa ko, halo-halo siya. Meron po akong buto rito. Ito ng sili. Kukunin ko po siya rito. Ayan, napakinabangan ko na siya. Ayan, yung kamatis na kinuha ko rito. Sandali lang, mga isang buwan meron ka ng kinukuhanan ng kamatis. Ito po, may sili po ako. Ayan, Ayan. Yan ang gusto ko pong itanim, yung mga sili. Kasi pag nakapagtanim ka na ng sili, matagal po ang pagkapatay ng sili. Hanggat siya, bunga po siya ng bunga. Yun ang kagandahan sa sili. Ang kamatis, saglit lang po, makakuha ka lang ng 2 kilo, 1 kilo, wala na. Sa susunod na bunga niya, maliliit na po siya. Itanim ko muna yung sili, kasi yun ang sili, yung madalas yung mga mahilig po sa sili, yun ang itanim ninyo. Yan. Yung pansigang na sili, pwede rin. Pag nilagay nyo po, pa isa-isang buto lang yan. Isang buto dito, isang buto doon, tapos isang buto rito. Kahit mga 3 piraso lang, titingnan natin kung tutubo po siya. O pag tumubo po siya,
hugot, kukunin natin yung tig isa-isa siya. Tapos ilalagay natin sa isa-isang paso. Huwag naman napakarami. Kasi pag marami na yung pinunla nyo, hindi nyo na alam kung sa inyo itanim. Kung mga 3 lang pwede, yan. Yan. Tapos babasain po natin ng tubig yan. Para pag malaman natin mga 2 linggo, 2 linggo tutubo na po yan siya. Yan. Ayos na po yan. Huwag naman sobra. Yan. Tapos mamaya na ako magdidilig pagkatapos na. Nag-provide po ako ng gripo dyan para doon sa tanim lang. Kasi pag nagtag-init na, mahirap na rin. Tapos nilagyan ko siya ng konting bubuk. Tapos paggapangan, ayun, nagumapang na nga po. Meron nga dito yung yung ampalaya. Ito, ampalaya yan. Malapit na po siyang magbulaklak. Kaya lang payat po siya kasi magkakatabi yung yung kalabasa saka yung ampalaya. Meron pang kamatis. Nagsisikip siya. Ano po ito parang mali rin yung pagtatanim ko. Gawa nga nung magkakatabi siya. Wala naman po ako magawa kasi kukunti lang yung yung garden. Pag pinag-iwalay mo siya, ginagapangan siya kagaya nitong kalabasa, gumagapang kung saan. Ganon din yung ampalaya. Ang ampalaya pwede sa taas. Saka yung alugbati pwede sa taas. Pero ang kangkong, saka yung pakuan, magkakatabi siya. Itong kangkong kung saan na siya tumutubo. Hindi ko nagbakasyon po ako ng nag-lockdown po. Nung nag-lockdown, hindi ako nakarating dito sa bodega. Nangayayat yung ibang kangkong. Ang kangkong napakadali pong itanim kahit dun sa balde lang. Yan, kagaya niyan balde, tapos lalagyan mo lang siya ng tubig. Ayos na. Pwede ka nang manguha, mga 2 linggo lang. 3 linggo hanggang 1 buwan. Pwede mo nang kunan ng kangkong. Konting lupa, tapos laging tubig na lang. Kahit diyan sa loob ng bahay niyo pwede, kahit diyan sa may bintana pwede. Sa may terrace. Lagyan niyo siya ng kangkong sa balde. Hindi makakapag-gulay na kayo. Tapos ang kangkong pagka ginulay nyo, halimbawa sa balde lang, ubusin nyo ng kunin. Tanggalin nyo na lahat. Tapos magtanim ulit kayo ng bago. Doon pa rin. Ganun yun. Kasi pagka tinalbusan mo lang siya ng tinalbusan, ang susunod na talbos niya, payat na siya, hindi na siya ganun ka taba. Sa unang talbos, yun ang maganda-ganda, mataba. Napakadali pong magtanim ng kangkong. Tapos yung malunggay, napakadaling magtanim po niya. Ngayon, kung malunggay naman ang itatanim nyo, yung sanga, puputulin nyo yung sanga ng malunggay. Puputol kayo ng sanga ng malunggay, yung medyo magulang-gulang na sa may puputulin nyo siya. Kumuha po kayo ng mga 1 dangkal o kaya 2 dangkal. Halimbawa po dito po kayo sa sanga na to. Pinutol nyo itong medyo malaki-laki. Yan. Kukunin nyo mga 2 dangkal. Kahit mga 1 dangkal nga lang. Pero maganda kung 2 dangkal. Pagkaputol nyo, kukunin nyo itong 2 dangkal. Tapos tatanim nyo sa may hinati na drum. Yun. Medyo maganda-ganda po yun. Tapos pupunuin nyo siya ng lupa. Yung lupa, pag halu-haluin nyo na, lagyan nyo ng mga nabubulok na mga gulay. Doon nyo ilagay. Pero pag maganda ang lupa nyo, kahit wag na, ayos lang. Sige po. Hanggang doon na lang. Ito, babantayan natin to. Sa susunod na vlog ko, babantayan natin kung tumubo yung tatlong sili.
Tapos ito transfer natin siya. Napakadali pong magtanim. Yan po, sana po nakatulong sa inyo ng konti na hindi kayo mainip habang nagtatrabaho kayo pagdating ng hapon. Pag nakikita nyo po yung halaman na tinanim ninyo, parang ang saya ng kalooban nyo rin. Parang pagkatapos nyo mag-usap ng pamilya nyo, titingnan mo, bibisitahin mo, didiligan mo lang yung tanim mo. Pag nakakita ka na ng bunga sa kanya, masaya na ako. Masaya ka na. Masayang tingnan yung halaman mo pag may nakikita mong nagbunga na. O, sige po, maraming pong salamat. Remil Sari Vlog po dito po sa i-subscribe nyo lang po para marami pa akong maituro sa inyo ng pagkakalibangan natin dito sa ibang bansa. Maraming salamat po. At kahit dan po sa Pilipinas o kahit saan bansa kayo nakarating o kaya sa Pilipinas man, mas maganda po sa Pilipinas at meron kayong alaman na yun lang po ang gawin natin. Pagkatapos ng trabaho, mag-tanim na po tayo ng gulay. Yan po, napakaliit lang po niyan. Wala pa nga pong 2 metro ang lapad niyan, 1.5 metro. Tapos ang haba po niyan siguro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mga 8 meters. Yan lang po, napakaliit po siya. Kaya pag ako nakarating sa Pilipinas, kung makabili ko ng lupa na maliit, ganyan lang din ang gagawin ko, magtanim-tanim. Kasi malaking bagay na po, lalo na mahal ng bilihin ngayon sa palengke. Kamatis, ultimo nga sili, magkano kilo? O, tapos sibuyas, bawang, iyan po, pwede pong itanim yan. Ang sibuyas po, ituturo ko po sa inyo sa susunod na Kung mahilig po kayo sa dahon ng sibuyas, napakadali pong itanim yan. Kahit dyan lang po sa ibabaw ng rep nyo, ipatong nyo yan at nag-e-aircon kayo. Madali lang po yan sa loob ng tuturo ko po kung paano magtanim ng sibuyas. Sa garapon lang po yan. O, sige po, maraming salamat po. Remil Sari Vlog para makatulong sa inyo kahit papaano. I-share nyo lang po ng konti. Maraming salamat po.